Ay, magandang araw sa inyong lahat, sa mga subscribers natin, sa mga followers sa Facebook ADTYLB na page, mga nanonood sa atin first time tayo mapanood sa video or first time na ma-visit ang ating channel. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa question ng isang subscriber. Nag-comment siya dun sa video natin about resignation, at ang tanong niya na paano din tulad nila na endo hindi na nire-renew, no? Wala namang sinabing dahilan. Although sa question niya or sa comment niya, hindi niya naman kinonect yung issue niya about endo doon sa doon sa topic ng video na kinomenta niya na resignation, no? Pero iti-take up ko yung question niya based doon sa context na bakit ang mga endo may mga endo na hindi nire-renew. Ano yung rason o ano ang dahilan na hindi na nire-renew yung kanilang kontrata, no? Ang pag-uusapan natin sa part na yan, sa puntong yan, ano ba yung nature ng endo, anong klaseng employment contract ba yan, ano? Para maintindihan ng mga nanonood sa atin. O pasensya na kayo sa aso ko, si Winter, sinama ko dito. Galit kasi sa mga nakamotor yun eh, tsaka nakabisikleta. Feeling niya treta na yun. Nagre-react na sa mga nakamotor. Alright, so i-shout out muna natin yung mga followers natin, mga subscribers natin. Dito ko na lang lagay para hindi nyo makita si Winter muna. Ayun, so ang nature ng kontrata ng endo, tsaka kasi we have 6 forms of employment sa ilalim ng ating labor law. I-relate natin ano ba yung endo doon, saan siya, no? Saan siya na belong. Okay, so panoorin nyo rin yung ating YouTube rules. Isisingit ko dito. Alright, so tuloy natin ang ating discussion. So tinawag na endo dahil end of contract. Iba ang tawag naman dito 555, no? Kaya tinawag na 555 dahil 5 months 5 months 5 months renew, 5 months renew, 5 months renew, no? Kaya tinawag din ang 555 din. Yan ang mga terms na ang nagre-refer lang din sa concept ng endo, parehas lang yan, ano? Now, ang employment natin, there are 6 forms ilalim ng ating labor laws, no? Sa labor code, ang forms of employment na nandyan ay 5. Tapos sa labas ng labor code, 1, no? Pag sinabi kasi nating labor law, ito yung labor code tsaka yung iba pang mga batas sa labor, kasi hindi lang naman lahat ng batas sa labor ay nasa labor code, no? Kasi after na ma-enact yung labor code and mag-take effect ito noong November 1st, 1974, may mga ibatas pang lumabas na hindi na isinama dyan sa labor code, no? Kaya ng mga bagong SSS law, wala na dyan, ano? Pero pertaining to labor yan, ano? Gaya nitong VAUSI leave, gynecological or special leave benefit for women. So wala na yan sa labor code, no? Gaya nitong bagong batas sa maternity, yung expanded maternity law, hindi na ipinasok dyan sa labor code, no? May mga ganon, may mga batas. So ang tawag na natin doon, labor laws, no?
sa labas ng labor code, special labor laws. Ang unang form of employment na banggitin natin ay ang probationary employee na sa ilalim ng Article 296, no, dating 281 na renumber kasi ang labor code eh. Now, ang kasunod niyan, yung probationary employment, yung regular employment under Article 295, no? Then project, then you have seasonal, then you have casual, na 5 na. Then ang sa labas niyan ng labor code yung tinatawag na fixed term, no? Ang mga endo, dalawang context ng kontrata ang pinanggagalingan yan. Una, kapag directly employed doon sa establishment kung saan siya nagtatrabaho, ang possible na kontrata na ine-execute nila dyan is yung fixed term contract. Pag sinabi mo kasing fixed term contract, ito yung kontrata na may fixed duration na, no? Knowingly dapat voluntarily agreed upon by the parties yung terms niyan, kung kailan magtatapos, at anong nature ng gagawin, ano. So kaya sa tinawag na fixed term or fixed period dahil may naka-fix ng period or petsa kung kailan magtatapos yung kontrata, no. Hindi naman bawal yan, sabi ng Supreme Court sa kaso ng Brent School versus Zamora, no. Yan ang pinaka-grandfather ng fixed term contract, no. Nakabase rin yan sa civil code, pero nung in-apply na sa labor code yan, na-invoke yung batas na yan na hindi naman bawal mag-usap ang parties sa isang employment contract na mayroong specific duration na pinag-uusapan, no. Now, another possible source ng kontrata ng mga endo ay yung kapag mayroong job contracting na nangyayari, no. So ang ibig sabihin noon, ang isang empleyado ay dineploy ng kanyang agency as promodizer halimbawa or merchandiser siya doon sa loob ng isang supermarket. In a supermarket, ibang company yon, di ba? Parang ganyan, principal. Kung halimbawa si promodizer or si merchandiser, ano siya, empleyado siya ni agency Y, no? Tapos dineploy siya sa department store A. So hindi siya empleyado ni department store A kasi siya ay empleyado ni agency Y na dineploy kay department store A. Now, wala siyang employer-employee relationship kay department store A kasi ang employment relationship yan nandun kay supermarket, nandun kay agency A, no? Andun sa agency. Ang kontrata niya dyan nakadepende sa kung hanggang kailan kailangan ng merchandising or promotional staff or promotional services ng isang product sa loob ng department store, no? Now, ang kontrata nila, dahil sabi natin fixed term, meron naka-specific date kung kailan matatapos. Okay? So halimbawa, yung empleyadong directly employed doon sa supermarket, nakalagay sa fixed term niya 5 months lang, no? Ang purpose ng kanyang employment diyan para ma-augment lang yung preparation na halimbawa nung supermarket para sa parating na shopping spree ng mga tao sa December or itong parating na Pasko, no? So hindi pa naman seasonal employment kasi hindi pa naman preparation pa lang halimbawa, no? Maraming gagawin, maraming dapat ayusin. So kinuha siya, fixed term siya, no? Now, pag natapos yung preparation, pwedeng din na siya makuha kasi for that purpose na naman siya kaya in-employed, no? Sa fixed term. So pinag-usapan nila 5 months na tapos na halimbawa, no?
And then pagdating naman sa promodizer, sabi naman halimbawa ng supermarket and nung agency na si agency ang bahalang mag-promote ng certain products ng supermarket for a particular period. So sabi natin sa 5 months ang kanilang pinag-usapan. In that period, ayusin ni agency ang ni job contractor ang pag-promote, ang pag-aayos niyan, ang pag-assign ng mga tao na mag-aalok ng products na yan, and pagandahin ang buong setup ng part ng supermarket na yan na mayroong products, na mayroong promotional drive, no? Now, kinontrata niya si job contractor, isang kumpanya, at si kumpanya naman syempre magde-deploy sila ng mga tao na gumawa ng pinag-usapan nila ni supermarket. So halimbawa, pinadala doon si X, no? Tsaka si W. So si X tsaka si W, empleyado sila ng job contractor, hindi sila empleyado ng supermarket. Ang gagawin nila is mag-arrange ng products, mag-alok ng products sa mag-explain sa mga customer. So pagandahin yung promotional aspect ng products na yan, para ma-promote. So kaya tawag sa kanila mga promotional, no? Promo, no? Na pag natapos na yung period na pinag-usapan between the job contractor and the supermarket, kung hanggang kailan ipo-promote yung product, matatapos na rin ang employment nito ni X and W unless mailagay sila sa ibang promotional activities. So sa mga ganong rason, natapos na yung promotional period na pinag-usapan ng kanilang kliyente at nung agency or ng job contractor, yun ang magte-terminate ng fixed term employment contract ng mga endo, no? Ngayon, kung yan naman ay directly employed with the supermarket, kaya nun sa unang example natin na kinuha sila in preparation for Christmas, in preparation for busy activities sa loob of the supermarket because of the expected increase in volume of the of the shop goers, of the supermarket buyers, then they would get itong mga empleyado on a fixed term, no, para sa purpose na magkakaroon ng magandang preparation. It's a temporary activity, so gagamit sila ng fixed term. Now, bakit hindi na-renew? Hindi ma-renew yan, posible dahil tapos na ang kanilang preparation. They need people who can now sell, no, para ma-augment. So ang next na contract nila dyan probably is mga seasonal employment contract na just to augment the workforce nila na steady, no. And doon naman sa mga promotional, bakit hindi na renew? It's because tapos na ang kanilang promotional period, kanilang activities, and there's no more similar activity na gagawin doon with the supermarket. So in short, si promotional company wala nang ibang clients na nangangailangan ng promotional efforts or activities na kung saan na-hire itong kanilang promo at saka dicer, no, yung sa example natin kanina si X and W. So yun ang rason kung bakit hindi nare-renew yan kadalasan, ano. Una, kung directly related, recap lang natin, kung directly related, tapos na yung activity na kung saan kinailangan ng isang fixed term employee na nagkaroon ng end of contract with the company. And kung hindi naman siya directly employed with the company, siya ay dineploy lang ng isang job contractor sa principal, then ang isang rason dyan kung tapos na ang kontrata ng promotional activities between the two companies, so hindi na rin siya kailangan. So yun ang mga rason na kadalasan na lumalabas kung bakit hindi na-renew yung mga endo natin. So again, ang endo, if it falls within the context ng fixed term employment contract, valid naman yan. Basta may kita naman doon yung requirements, knowingly, voluntarily agreed upon by the parties, walang moral dominance by one over the other, yun ang requirement ng ating fixed term, then pwede yan, pwede naman yan, ano. So unfortunately, yung mga nasa endo, kadalasan talaga hindi nagkakaroon ng mga renewal yan or ng regularization because it's a different form of contract for different needs ng mga negosyante, no. So there are 6 forms of employment na binanggit natin, and one of which is the fixed term, na kung saan
yun ang most probable basis kung bakit meron tayong mga endo. And again, it depends on the needs of the business, ano. Pero kung mga kumpanya naman na nag-endohan lang, na ang totoo pala kailangan naman talaga nila directly na kailangan ng operation, no? Ayaw lang nilang ma-regular, then that is circumvention of the labor code. Bawal yan. Kung mga company na gano'n ang talagang real intention nila para ma-circumvent, para lang maikutan ang labor code, no, na hindi masunod ang batas, then that's illegal, bawal yan. Pwedeng mag-file ng kaso sa labor ang empleyado na naagrabyado sa ganung arrangement, ano. But then again, ang point natin na hindi lahat ng mga ganung arrangement ay illegal, no. May mga legal dyan kasi recognize naman ang batas. It's the intention behind it na nagkakaproblema. Ang iba kasing kumpanya, ibang mga employer, maloko naman. Talagang dapat pang regular yon, pero ibang kontrata ang ginawa kasi nga umiiwas sa labor liabilities. Again guys, yan ang ating discussion, and I hope you learned something from it. And of course, if you do, then don't hesitate to share this with your friends, your family members, your colleagues. If you have Facebook account, copy the link and share, no, for those people who you think may need this information. And again, we have a long weekend. Enjoy, and I hope to see you in my next video. God bless.